Welcome po kayo sa Feast of Harvest Christian Ministry. Kami po ay nagdadala at nagpupuli ay nagkasama-sama ngayong umaga upang magpuri at bigay awit at mag-aral ng salita ng Diyos. Sige po, bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, we praise you and we glorify your name, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, at kami po ay nakarating po ng maluwalhati dito sa bahay sa Panginoon. Thank you, Lord, sa lusong katawan, Panginoon, at sa nakaraang linggo sa patuloy na bumubuhos na biyaya sa aming buhay. Lord, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at patuloy na inisip po ang aming puso at isipan na maging karapat-dapat po kami sa inyo. And we pray, Lord, ang Sunday worship service, Lord, ang program, Panginoon, na maging maayos sa araw na ito. Kailangan po ang maitaas at papurihan, Panginoon. And we pray also, Lord, ang ating mahal na pastor na maghahatid ng mensahe. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, at sa malusog niyang pangangatawan, Panginoon. Pag-aaralan ngayong umaga, maitanim po namin sa aming puso at isipan at i-apply po namin ito sa aming buhay bilang iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yan. Excited na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Mahina. Lakasan po natin. Excited po ba tayo umawit para sa Panginoon? Hallelujah! Sa libutan
wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang hihinang tanging pangalan dapat napatuwihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Minsan pa, itaas natin pangalan ni Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang hihinang tanging pangalan dapat napatuwihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong kanila, Panginoong nakila. Amin, tagapagligtas.
Panginoon Jesus. Isigaw ang pangalang Jesus. Jesus! Sa labas po ang isinisigaw ng mga tao, yung mga kandidato. Pero mas masarap pong isigaw ang pangalan ni Jesus. Amen? Dito pag isinigaw po natin ang pangalan ni Jesus, wala pong magagahalin sa atin. Pag sinigaw natin ang pangalang Jesus, mas maraming magmamahal din sa atin. Amen? Isa pa po, isigaw po natin ang pangalan Jesus! Jesus! Wala tayong ibang purihin, hindi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Walang ibang pangalan, tanging pupurihan sa aking buhay, sa aking buhay. Siya lang ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas. Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan. Iyan ay si Jesus. Kahit kapupurihan sa aking buhay, ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas. Amen! Ngunit pag-ibig niya'y wagas. Sigaw natin, Jesus! 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 Ating isisigaw. Ating isisigaw. At ating ihahayag. Ating ihahayag. Siya'y si Jesus. Amen. Wala tayong ibang isisigaw kundi ang ating Panginoong Jesus. Karapat dapat na purihin. Ating isisigaw. Ating isisigaw. Ating ihayag. Amen. Siya'y si Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay. Jesus! Jesus!
tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng ating Panginoon na ihahatid ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rezos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah! Praise God! Kayo ko ba'y na-bless sa ating awitan? Praise God! Hallelujah! Kaya nga po, nandun po ako sa likod. Sabi ko na nga ako na tatapat ako sa electric fan dahil siguradong napakaganda po ng awitin natin ngayong umaga. Amen po ba? Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Kaya lahat po ng mga kapatid natin na naririto po, ako po ay unang-una nagagalak because something good is going to happen in your lives. Amen po ba? Praise God. At lahat po ng mga, sabi ko nga kanina, yung mga bata ho dati, kanina ho yung tumutugtog dito, akala ko tinawag ko na Brother Andrew Ayun ho. Kamukha ni Brother Andrew ho. Tapos meron ding replica dito kanina, asa na po yun, yung maliit na bata dati lang, no, tapos pagkita ko ho, kamukha na ni si Brother Jeff. Nasa na po yon? Si Justin. Ayun ho, nasa na si Justin? Praise God. Ayun, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ano ho? Parang pinagbiyak na bunga. Si Howie, nakita ko rin po ngayon. Kaya ako ay nagagalak talaga po dahil lahat po ng naririto ngayon, ang sabi nga ng Panginoong Diyos, may magandang gagawin po siya sa buhay natin. Can we all say amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po. Muli po simulan po natin sa pamagitan po ng pananalangin. Tayo po lahat ay yumuko. Napakabuti mo, Ama, at muli po kami po ay nagkatipon na ang kagalakan namin na makita po ang mga kapatiran, ang mga hindi na po namin nakikita na mga kabataan noong araw. Ngayon po, Lord, ay mga binata na po, mga dalaga na napakatagal na pala ho ng panahon, Panginoong Ama, na lumipas nung nagkaroon ng pandemya. Ngunit itong 2 taon po na nakaraan na ito ay papalitan niyo po ng punong-puno ng pagpapala ngayong umaga po, Panginoong Ama. Lahat po ng mga bagay po na nawala sa amin, mga trabaho, pananalapi, ang lahat po, Panginoong Ama, pati po ang aming mga kalusugan. Marami sa amin po ang nagkasakit ng COVID nung araw. Pero gaya po ng tema na ibinigay po ninyo sa amin, Panginoong Diyos, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Panginoon, babalik po ang lahat ng mga trabaho, babalik po lahat ng mga pinagkakakitaan namin, ang lahat ng malalim na relasyon namin sa inyo. Kasama po ang pagbalik po, Panginoong Ama, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa bansang Pilipinas, para po sa bawat isang naririto, lalo tigit po, Panginoon, sa mga nananalig at nagtitiwala po sa inyo pong banal na pangalan. Hindi po kami, Panginoong Diyos, malayo sa mga nagagawang pagkakamali. Kami po ay makasalanan, kami po ay nagkamali in many aspects of our lives, at kami po ay nagpapasalamat na sa umagang ito, sa pamagitan po ng bawat pagtigis ng dugo ni Jesus, ay napatawad po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa amin pong mga nilakarang hakbangin po. Kaya maraming salamat, Ama. Maraming salamat po sa napakagandang awit na inyo pong ipinagkaloob, na talaga pong na-refresh at nabigyan po na naman ng panibagong pag-asa at kalakasan ang mga buhay namin, at ang mga salita po na ito na hihimay-himayin nyo po sa puso namin ngayon, maging isang matabang lupa po ang aming mga puso, na mamunga po ito na maka-100 beses po ng lahat ng mga mabubuting bunga, Panginoong Ama. Kaya ang umagang ito po, pinagpapasalamat namin, ang mataas na papuri, pagdakila, Panginoong Ama, ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Ano ba ang sangkap para maging ganap o kumpleto po yung ating pagiging isang Kristiyano? Maaari po kasi na tayo po ay church-goer, kaya palagi ko pong binibigyan ng emphasis, hindi po nangangahulugan na tayo po ay church-goer, pupunta na tayo sa langit. Tatandaan po natin yun, hindi po ito isang paninira o hindi po isang bagay na ikasasama ng loob ninyo. Ito po ay isang bagay na ikatututo natin para pagdating ng takdang panahon, lahat po tayo ay magkita-kita sa langit. Can we all say amen po?
Sino po ditong gusto po na magkita-kita tayo sa langit ho? Magsabi po kayo ng amen. O, sino ba naman ang ayaw humapunta ng langit? Sa langit ho, wala nang iiyak. Sa langit ho, wala na ho tayong mga kabiguan. Can we say amen? Na sa langit ho, wala nang kamatayan. Ang kinatatakutan lang naman ho natin sa mundo na ito, mamatay ho yung physical na katawan natin eh. Pero may mas mabigat pa po, nakakahantungan ang bawat isa, at wala pong iba yan, kundi ang kamatayan po doon po sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang pinaprevent natin po sa pamagitan ng habag ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa mga mensahe na ito, gusto ko pong iparating sa inyo dahil ako po'y tinuturuan din ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga mahalaga po na instruction na ito. Hindi tayo papasok sa langit hanggat hindi po tayo marunong magpatawad. Can we all say amen po? Ulitin ko ho even if we say, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Lord, I have given you all my life. Panginoong Diyos, ikaw na po ang tumayo bilang Diyos at tagapagligtas ko. Kung tayo ho, mga kapatid, ay hindi marunong po na magpatawad, dediretsuhin ko po kayo impyerno po tayo. Naniniwala ho kayo? Impyerno po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya sa preaching po na ito, nawa po pati tayong lahat, ako po, turuan ng Panginoong Diyos, ano po ba yung pagtulad sa pagpapatawad ng Diyos? Nako, napakabigat na aral nito. Kasi marami pong tao in one way or another po nakasakit sa atin, mga kapatid. Kaya po nung ako po'y naghingi po ng revelation sa Panginoon, ano kaya yung magandang ituro para maging ganap, kumpleto, maayos, at talagang lahat po tayo papasok sa buhay na walang hanggan. Binigay ng Diyos, kailangan maging katulad po kayo sa pagpapatawad. Amen po ba yun? Mahirap na aral po ito, pero pag binuksan natin ang ating puso at pinapasok natin si Jesus, mga kapatid, talaga hong magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano ho magpatawad si Jesus? Ano ho ang basis sa Bible po? Ano ho yung mga masasakit na bagay na nagawa po sa ating buhay? Minsan naalala ko po, napakatagal ko na pong nagtuturo sa UST, 25 years na po. Medyo bagito pa, no? Kumbaga ho, kung titignan nyo ho, siguro yung 25 years po na yon, ang dami ding mga heartaches na dumating po sa akin. Dumating yung time po na nagtataka ako bakit hindi po ako napopromote, bakit hindi po ako na-assign. Sinabi sa akin kasi born again ka pastor ka pa, at yung pinaglilingkuran mo ay isang katoliko na universidad. Nag-create ho rin yun ng sama ng loob sa akin kasi sabi ko, ginagalingan ko naman ko, hinuhusayan ko Panginoong Diyos. Pero nung panahon na natanggap ko na talagang hindi na po ako maitatalaga dahil nga po iba yung pananampalataya ko, maski naman po kung ako'y may eskwelahan po at ako po'y maglalagay po ng mga department heads po, ay hindi po kukuha ng isang director po na iba yung pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kaya po sabi ko, Lord, ile-let go ko na. Alam niyo po nangyari nung ni-let go ko? Doon po ko in-appoint. Kaya nga, sabi ko, once na naibigay na natin, na isuko natin kay Lord ang lahat ng mga sama ng loob, yung mga naging mga masasamang tinapay natin, mag-o-overflow po ang lahat ng mga pagpapala na ito. Doon lamang po sa aspeto na yun Pero, paano ho ba nagpapatawad ang ating Panginoon? Let us open our Bible dito po sa awit 103:12. Paulit-ulit ho natin ito na sinasabi. Sa English po, siguro you are very familiar with this Bible verse. As far as the east is from the west, so far has the Lord removed all our transgressions in our hearts. Sa Tagalog po, ang sabi po ng awit 103:12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Oh, hallelujah! Pastor, gaano po kalayo po ang west to east? Kumbaga ho yan, dulo ho sa mundo yan. Kung nanonood ho kayo ng NBA, yung states po ng US, may Eastern Conference, may Western Conference, dulo sa dulo ho yan. Para po kung halimbawa ho, naririto tayo sa harapan, dito ho sa pulpito, hanggang doon po sa likuran sa may aircon. O kaya ho, nasa sideways kayo, magsimula po sa electric fan dito, hanggang doon po sa aircon po, doon po sa tagiliran ninyo. Ganyan po kalayo yung tinatawag nating as far as the east is from the west. Pero ano ho yung binigay sa atin po na ehemplo ng Panginoon? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay gayon din niya inalis sa atin ang ating kasalanan. Sabi ko nga dati, offend ako doon. Panginoon, biro nyo po, nag-aral ako,
ginagalingan ko po yung pagtuturo sa mga estudyante. Sabi ko po, no absences po. Pero talagang sinabihan ako, hindi ka pwedeng maging direktor dahil hindi iba yung pananampalataya mo eh. Pwede ka lamang pong maging direktor kung ikaw po ay magpapakonvert. Pero hindi ko naman po makompromiso dahil sariling pananampalataya ko yon, sariling pananalig po. In that way po, nakaka-develop ng sama ng loob po talaga. Pero nung nabasa ko rin itong verse na ito, ang Panginoon nga araw-araw nating ino-offend eh. Naniniwala ho kayo araw-araw ino-offend natin ang Panginoon? Yung naniniwala ho magsabi ng amen. Ako po ay bumabati sa inyo dahil natatanggap nyo po talaga na makasalanan kayo. Araw-araw ino-offend natin po ang Diyos eh. In what ways? Unang-una pa lang ho, alam nyo ho ba pag kumakain tayo at nakakalimutan yung manalangin, offend na offend ang Diyos dyan? Ilang beses po yung kakain ka na lang, naaalala ho natin, pagkabusog na tayo at tumigab na ho tayo, ay thank you Lord pala. Ang sinabi lang, thank you. Ni hindi ho nagpanalangin ho na maraming salamat po Panginoon, nakaka-offend po sa Diyos yun. Pero as far as the east is from the west, so far has I removed all transgressions from you. Yung ungrateful heart po, yung walang pagpapatawad sa puso natin at hindi nagpapasalamat, yun po ay sapat ho para tayo ho'y mapunta po sa dagat-dagatang apoy eh. Lalo din naman po, ano ho yung mga bagay na na-o-offend natin siya? Ay ang mga mata ho natin, nakaka-offend po yan araw-araw po. Wala ho ni isang segundo, wala ho ni isang minuto, wala po ni isang oras o ni isang araw nang ang mata natin ho ay hindi nagiging mahalay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Saan pa natin ho siya ino-offend? Ay naku ho, ngayon lang ho na nagpapalitan ng mga kulay ngayon, naku, offend na offend ang mga tao ho ngayon sa isa't isa. Doon po sa mga nakikita nyo po, yung mga pagpapalitan ng mga maanghang na akusasyon ngayon, lalong-lalo na dahil election po ngayon, yung lahat ng mga pamimintas, yung lahat po ng mga masasakit na binibitawan natin sa social media, hindi lang tao ang ino-offend nyo. Ino-offend nating lahat ang ating Panginoong Diyos. Can we say amen? Lahat po yan. Tayo, one time lang ho tayo na-offend. Ano ho yung offend sa atin? Hindi ka napansin ng kapatid. Ang sabi nyo sa kapatid, hindi na rin kita papansinin. Yun ba? In that way na tayo ho ay makakapagsabi po na na-offend niya ako, pastor eh. Hindi niya nabayaran ho yung malaking utang niya sa akin, pastor eh, kaya na-offend ako. Gaano pa kaya kung ilatag ng Diyos ho yung lahat ng utang natin sa Kanya ngayon? Hindi ho ba ma-offend natin ang Panginoon? Ilang panalangin no hindi natin nagampanan sa Kanya. Ilan po yung mga pagkakataon po na lumabas kayo ng bahay, sumakay kayo ng jeep po, pumunta kayo sa opisina, hindi kayo humingi po ng protection sa Kanya, umuwi kayo, walang nangyari sa inyo, ibig sabihin, sinamahan kayo ng Espiritu ng Diyos, pero pagkapasok nyo sa inyong kwarto ho, sabay hilik at tulog, nang hindi man lamang po nagpapasalamat sa Diyos. Are we offending God every day? Nakakasala ba tayo sa Panginoong Diyos araw-araw? Sabi po ng Bible, ang isang mabuting bagay na alam mong dapat gawin at hindi mo ginawa, ito po isang kasalanan. Ito real talk tayo. Ilang beses na nakakita kayo na may pulubi po, hindi naman nyo pinansin? Ang daming beses, di ba ho? Nasabi nyo, pagpalain ka nawa ng Diyos. Pero hindi ka naman bumuno to, tumulong. Offend na offend po yung Diyos doon. Ilang beses ho mga kapatid ho na meron na ngailangan sa inyo na may pananalapi naman kayo na pwede nyong itulong, pero nagsinungaling kayo. Wala akong maibibigay sa iyo kapatid eh. Utos ng Diyos pag may kapatid ho na kumatok, humingi ng tulong sa inyo, kung maaabot naman po ng tulong ninyo, ibigay nyo po ng madalian. Huwag nyo pong sasabihin na wala ako dahil nagsisinungaling po tayo. Yun pong sinasabi namin na ikaw ay matuwid, na ikaw po ay nakakagawa ng lahat ng kabanalan ng Diyos. You are offending the Lord Jesus Christ. Bakit ito ino-offend ninyo? Kasi sabi ng Diyos, ni isang tao ay walang nakagawa ng mabuti at ang lahat po ay nagkamali at hindi makakaabot sa kanyang kaluwalhatian magpakailan pa man. Araw-araw ho, di ba, ang puso natin. Lalo na ngayon, tignan niyo po yung election ngayon. Hindi ako ganito, kayo ganyan. Di ba ho? Batuhan ng putik ho at ang feeling ng bawat isa po, napakalinis nila, wala silang nagawang pagkakamali, hindi sila makabasag pinggan, pero sa mata ng Diyos, lahat tayo ho ay masama at hindi ho makakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Pero alam niyo po yung good news? As far as the east is from the west,
so far as I remove all transgressions in your heart. Can we all say amen? Naniniwala ho kayo sa mga salita ni Yahweh na ito? Kung naniniwala ho kayo, bigyan niyo po siya ng isang malakas na palakpak. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat po, Panginoon. Paano po tayo magiging katulad ni Jesus? Ang hirap naman ng aral nito, Pastor. Pero dapat ko pong ituro sa inyo eh. Pag hindi po natin natutunan ito, hindi tayo papasok sa langit. Kahit na sabihin po natin, Lord, I have accepted you as my personal Lord and Savior, hindi ka pa rin po papasok sa langit. Bakit po? Unang-una, sabi po ng Bible, ang pagpapatawal ho, lumilimot na ho sa mga masasakit na nagawa po sa atin. Pwede po ba nating sabihin ng amen? Kaya nga pag Lord Supper po sabi ko sa mga kapatid, huwag kayo magtitake ng Lord Supper pag hindi nyo po kaya ho, nalimutin na yung mga masasakit hong ginawa sa atin. Alam niyo po, nung nangyari po sa akin yun, sabi ko, Lord, kakalimutan ko na ho yung mga masasakit ho na nagawa, na alam ko, Panginoong Diyos, may pagkakataon naman po ako na pwede po ako na ma-promote, pero wala po. Kaya Lord, kakalimutan ko na, magiging masaya na lang po ako para sa iba po na mailalagay. Nung sinabi ko po yun, nung mga ilang araw lang ho, tinawagan po ako ng dean namin, sabi ng dean namin, pwede ka ba na maging direktor ng isang departamento sa UST? Ang sabi ko pa nga ho pero ma'am, katoliko ho nilalagay dyan, hindi po pwede born again, at lalo tigit po, pastor po ako. Kilala ka lahat ng pari dito. Pinag-aralan ka, tinignan yung background mo, at hindi nila tinignan kung anong pananampalataya mo, tinignan nila kung ano ang magagawa mo para sa universidad. Kaya sabi ko, talagang totoo ang Diyos paano kung nagtanim po ako ng sama ng loob? Paano po kung sabihin ko, aalis na lang ako dito, doon na lang ako kung saan ako mapapansin? Ayoko na ho maging masaya para sa mga taong ilalagay ng Diyos dahil sila po hindi deserving pero nilagay sila. Pero alam nyo po, pag nagparaya ka pala, kapag nilimot nyo na ho yung mga masasakit na ginagawa po sa inyo, o kaya po ay binigay nyo na sa Diyos that as far as the east is from the west, so far He has removed all transgressions in our heart. Ano po yung kapalit? Hallelujah. Napakaganda po pala. Sabi po ng aklat ng Mikas, di ba, palagi natin pinagpe-pray, Panginoong Diyos, ang aming mga kasalanan itapon niyo po sa pusod ng dagat para hindi na po alalahanin kailan pa man. Saan po kinuhang Bible verse? Sa aklat po ng Mikas 7:19. Ano po sabi ng Micah? Okay? Sa Micah chapter 7 verse 19, muli mo kaming kaawaan, tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa ikalaliman ng dagat. Ibig sabihin ang lalim ng dagat to Ano po ba yung pinakamalalim? Alam niyo po ang Mount Everest ay 29,000 feet. Yung pinakamalalim po na dagat yung pong Marianas Trench, 36,000. Ibig sabihin ba yung pinakamataas na bundok, Pastor, pwede niyo pong ilubog? Pwede po nating ilubog. Meron pa pong mga abutal po siguro na mga 7,000 feet pa. Pero yung Mount Everest pwede nyo pong ilubog yon sa pinakamalalim na dagat. Yun ang pangako ng Diyos Nung una po, as far as the east is from the west, lilimutin yung ating mga kasalanan. Ito naman ay tatakpan ko, ang sabi po, tatapakan ko ang iyong mga kasalanan at ihahagis ko na doon po sa kailaliman ng dagat. Ang kine-claim ko dito, yung pinakamalalim po na bahagi, which is 36,000 feet. Pati po yung kasalanan nyo, kung kasing laki po ng Mount Everest, lulubog po pag tinapon ng Diyos sa kalaliman po ng dagat. At pagka itinapon na po sa kalaliman ng dagat, hindi na po kailan pa man alalahanin po ng ating Ama na nasa langit. Kaya dapat kalimutan na natin. Ang ganda po pala ng binibigay po sa atin ng mensahe ng Panginoong Diyos. Kasi lahat ng mga naranasan po natin, marami po akong heartache sa buhay ko. Lalo na po sa trabaho ko, sabi kong ganun dati, Panginoon, mag-change na lang ako ng career. Alam niyo ba, dumating po yung punto, mga 20 years na po ako nagtuturo, dahil sabi ko, parang walang nangyayari. Ako po, mag-change na lang ng career. Sabi ko, Panginoon, baka po hindi ako talaga successful sa pagtuturo, nagkaroon pa nga ako ng pagdududa. Baka ang talento ko po sa pag-aartista, Panginoon. Kasi iniisip ko po na gano'n, baka hindi na-appreciate ko yung talino ko, at least yung kagwapuhan na lang, ma-appreciate ng tao. Amen po ba? Ba't hindi kayo nag-amen? Amen mo ba? Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Magagalit na naman yung mga audience natin Nagbibiro lang po ako, kailangan maging masaya din po tayo.
Baka mamaya, yan na naman yung pastor, sasabihin, pogi na naman siya. O, kaya po, wala po kasing ginawa po na pangit ang ating Panginoon. Tama ho ba? Amen po ba? O, kaya po, lahat po, kahit hindi nyo po gusto yung pagmumukha ko, pogi pa rin ako sa Diyos. Can you say amen? Yung mga nasa audience po, hindi po kayo, sila po. Yung mga nasa audience po online, can you say amen? Oh, hallelujah. Sabi kong hindi kayo eh. Oh. Narinig ko ba yung amen ninyo? Oh, hallelujah. Nag-amen nga sila. Lalo na yung mga taga-Canada ho. Pero alam niyo po yung amen ninyo, mas maganda ho kung ibibigay niyo po kay Nanay Auring. Amen po ba? Hallelujah. De, biro lang ho, yung mga taga-Canada, nagbibigay po sila at patuloy po yung mga taga-US at yung atin pong taga-Japan, tumatanggap din kami ng yen kasi ginagamit po namin ito sa mga ministeryo ng ating Panginoon po. At maraming salamat po, si Lord na po ang bahalang gumanti po sa inyo. Kaya ang sabi ho, tatapakan. Pag tinapakan ho, completely sisirain na ho yung kasalanan at ihahagis po sa kailaliman ng dagat na hindi na po kailan pa man alalahanin ng ating Ama. Oh, hallelujah, Lord. Tignan niyo po yung buhay na nilakaran po natin magsimula nung tayo ipinanganak. Karapat-dapat ba na ikaw ay maligtas? I don't think so. Ako nga ho, nung ina-assess ko yung sarili ko, sabi ko, Panginoon Diyos, ako mismo ho magsasabi, ako mismo ho impyerno po ako sa lahat ng pinagagagawa ko, magsimula po nung ipinanganak ako hanggang sa kasalukuyan eh. Eh bakit ho ako'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi ho, ang ginawa ng Diyos nung humingi tayo ng tawad, tinapakan niya at hinagis niya ho sa kalaliman ng dagat na hindi na niya kailan pa man alalahanin ang lahat ng ginawa po nating mga kasalanan. Samantalang yung isang kapatid, hindi ka lang napansin po, hindi mo makakalimut-limutan. Ay naku, lintik lang ang walang ganti talaga. Pastor, nagngingit-ngit yung kalooban ko. Bakit ho? Ako po hindi binayaran ng utang po. Paano kung pabayaran po ng Diyos yung atin pong utang sa Kanya ngayon? Mababayaran ho ba natin? Yun pong pagtigis ng dugo ni Kristo po sa krus ng Kalbaryo, yun pong ipababayad sa inyo. Baka ho, pakuan pa lang ho kayo sa kamay ninyo ho sumuko na kagad ho kayo paano pa po yung buhay na itinigis po sa krus ng Kalbaryo? Kaya ang una ho dapat nating gawin, kalimutan na. Tanggalin na ho natin sa pag-iisip natin yan, kasi may mas maganda pa pong plano ang Diyos para po sa church na ito, para sa buhay po ng bawat isa. Can we all say amen? Ano man yung sakit O kaya ho, sana po, yung pong nagkaroon po kayo, nagawan kayo ng masama, napakaganda pong magparaya. Yung lahat po ng naapakan kayo, pagpa sa Diyos nyo na ho, yung mga bagay ho, hindi napansin, yung mga talento ho ninyo, si Lord ho, alam na alam ho yan. At ang buhay na walang hanggan po ay bibigay sa atin ng Panginoon pag nilimot din natin ang lahat ng nagawang masama po sa ating buhay. Ikalawa, paano yung pagpapatawad na katulad ng kay Jesus? Pagpapatawad ho na naglilinis na, hindi lang lilimot lilinisin na ho ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali. Pati rin ho yung mga nagawa ho sa inyo. Ano pong sabi ng Isaias? Ito po ay napakaganda at paulit-ulit din nating sinasabi sa prayer ito. Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan ang sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin na katulad ng yelo o katulad ng bulak. Scot-free, immaculate, blameless, spotless. Ano po yung gagawin ng Diyos? Kahit na po kulay pula ho, na kasing pula ng dugo ang nagawa ninyong pagkakasala, gagawin ko na kasing puti po ng niebe at kasing puti po ng bulak ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin ho, pag kami naka-offend po sa inyo, patawarin nyo, pag nalimot nyo na ho, wag nyo na hong babalik-balikan ho na para bang nandoon pa rin ho yung batik ng kanyang nagawang pagkakamali sa inyo. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino Ang daming Pilipino po talagang hindi makakapagpatawad po. Ang gusto ng Pilipino, yung nagkasala, durugin, patayin, ipakulong, wasakin, sirain. Pero magagalit ang Diyos po sa atin yan mga kapatid kung ganun po ang damdamin natin. Kasi we have offended God. Huwag kayo magagalit, lalo na yung mga audience natin Ang greatest corruption po sa bansa natin, hindi po yung tayo ho ay nangurakot ho ng mga ginto o mga dami-dami po ng mga
pilak o kaya pananalapi. Ang greatest corruption ho dito, sumasamba tayo sa mga ginawa po at nililok ng kamay ng tao. Magsimula po, 300 taon na ho nakakaraan. Yan po ang matinding kasalanan natin. Kaya po yung mga tao ho na tayo hindi makapagpatawad, baka may Diyos-Diyosan pa rin po tayo sa puso natin. Ano ho yung Diyos-Diyosan ng hindi makapagpatawad? Sige nga ho, ano yung Diyos-Diyosan po? Walang iba kung hindi po ang Diyos-Diyosan ng galit. Naku, pag may galit po sa puso, hindi tayo maliligtas po. Kaya po, ano man po yung pula, pag nakita nyo yung isang kapatid po, inisahan ako nito Ito talaga, pastor, di ako binayaran nito Etong kapatid na ito, talagang sinismis ako nito Pulang-pula ho yung kasalanan ginawa niya sa akin. Pero ano ho yung kasalanan ho na ginawa natin sa Diyos? Pulang-pula rin sa harapan niya. Pero anong pangako ng Panginoong Diyos? Kahit na po kasing pula po ng dugo ang lahat ng kasalanan ng ating nagawa sa Kanya, magiging kasing puti po ng niebe at kasing puti po ng bulak. Dapat ganun din po tayo. Ayoko na nitong aral na ito. Napakahirap pala nito, pastor. Ganun ho talaga ang daan sa kaligtasan mo Kayo po'y tumungo sa makipot na daan. Sapagkat napakakipot po ng daan patungo po sa kaligtasan at kakaunti lamang po ang nakakasumpong noon. Ay naku, ewan ko ho kung matatanggap po ng ibang tao ho ito. Pero I have trust and confidence po sa lahat ng nakikinig ngayon ng mga born again na naririto na ang pagpapatawad ni Kristo ay pwedeng maganap po sa buhay ho natin. Kayang-kaya ho natin yan because we have the Holy Spirit. Minsan nga ho, ayoko na hong manood ng mga serbisyo pampubliko po sa TV na pinopromote po yung mga kabit, di ba ho? Pinopromote po yung mga away po ng pamilya, pinopromote po. Paulit-ulit kasi ganun yung tema po Tapos makikita nyo po, dimandahan, bawsi. Ano yung bawsi? Violence against women and children. Pagkatapos yung salitang annulment, makikita nyo po, mag-aaway yung mag-asawa, yung bata ho na inosente, pag-aagawan. Minsan nga masakit pati po yung namatay ho, yung bangkay. Kaya ito po sasabihin ko, para iwas po sa trouble, huwag kayong magkakabit. Mahirap po magkakabit. Patay na nga ho kayo, pinag-aagawan pa kayo ng legal na asawa at saka po nung inyo pong kabit. Gusto nyo ho ba ng ganun ho? Pero kung naging tapat ka naman po sa misis niyo, maililibing kayo ng maayos. Naku, pinag-agawan po yung bakit ho? Ano pong sanhi nun? Kasi walang nagparaya. Pwede sana kung Kristiyano ho yung kabit, mahirap po siya atang Kristiyanong kabit, O kaya Kristiyano ho yung misis, nagparaya na lang ho. Naalala ko tuloy yung kay Haring Solomon ho Nakikita niyo po yung wisdom, meron pong dalawang nanay po doon yung isa pong nanay, namatay yung anak niya. Kaya nung nakita niya na may baby pa na buhay, yung isa pang nanay, kinuha niya. Sabi nung nanay, kanina lang katakatabi ko yung anak ko na wala ho. Humarap sila kay Haring Solomon. Tingnan niyo po yung wisdom. Ano po yung tunay na pag-ibig? Nakita ni Solomon na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Nung sinabi ni Solomon, hatiin ng bata, sa kalahati, ibigay ang kalahati doon sa nanay, ibigay po sa kabila. Sabi po nung tunay na nanay, wag po, ibinibigay ko na po sa kanya ang kabuuan po ng aking anak. Can we say amen? Ang pag-ibig po ay nagpaparaya at ang pag-ibig po ay naglilinis. Ang pag-ibig po ay lumilimot sa lahat ng mga nagawa nating mga pagkakamali. Ganun ang ginawa ng Diyos. Tayo hindi makapagkalimot po. Ano pa pong sabi ng Panginoon, na dapat ho, at pagpapatawad hindi lamang po naglilinis. Next slide, sabi ng Panginoong Diyos, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway. Pinatawad na ba ng Diyos ang kasalanan ninyo? Ano pong tawag sa atin na pinatawad na ng Diyos? Pinagpala. Bakit daw ho? At ang mga taong pinawi na ang kanilang mga kasalanan. Pastor ho, nagkaroon ako ng kabit nung araw. Pero na born again po ako, humingi ako ng tawad sa Diyos. Pinawi ho ba ng Diyos yung kasalanan nyo? Kung ang kasalanan ninyo ay kasing pula ng dugo, gagawin po na kasing puti po ng yelo o ng niebe, ang sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin ho nun? Para pong nagkamali ho kayo, nagkaroon kayo ng krimen sa NBI, pagkuha nyo ng NBI clearance ho, nakalagay ho lahat ng mga krimen nyo po roon, nakalagay po doon na may murder kayo, may kidnapping kayo, may rape pa kayo, may bawsi kayo, may estafa kayo, pero nung humingi kayo ng tawad instantaneously, pinatawad kayo ng pamahalaan, binura ho lahat, at nung pagkuha nyo ng NBI clearance, malinis na malinis po
at wala pong magiging hadlang sa lahat ng inyo pong magiging layunin sa buhay. Ganun yung ginawa ng ating Panginoon. Pinatawad ho yung ating mga pagsuway at pinawi po ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Oh, hallelujah! Pastor, mabigat po yung nagawa ko. Meron nga akong ito ho, true to life talaga sabi nung pastor na ganun May nakita ho siya na isang, hindi nila kapatid pumasok lang po sa church Pulang-pula yung mata. Sabi po nung pastor na ganun, kapatid, anong bumabagabag sa'yo? Mapapatawad pa ba ako ng Diyos, pastor? Sabi niya, pwede ka pang mapatawad ng Panginoon. Ano bang kasalanan nyo? Mahigit 200 po pinatay ko. Bakit nyo po pinatay? Serial killer po ako Nakita nyo mga kapatid? Tinouch ng Lord, lumapit po sa pastor, at ang sabi po ng pastor na gano'n, walang kasalanan na hindi po mapapatawad ang Diyos. At yung tao po na yun na born again, nagsilbi po sa iglesia, at ngayon po'y tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Kung iisipin po natin, hindi naman ako mapapatawad ng Diyos 200 tao ang pinatay ko. Pero ang sabi po ulit, as far as the east is from the west, so far has He removed all our transgressions in our heart. Na ang lahat ng ating kasalanan ay hindi na po aalalahanin pa at itinatapon na ng Diyos sa pinakaibuturan po ng dagat, kailan pa man ay hindi na po uungkatin. Kasi meron po mga iba, uungkat-ungkatin pa rin Lalo na po sa mga kasalanang nagawa po na mag-asawa. Naku, napakahirap po niya na hindi maungkat-ungkat. Lalo na po kung may isa po, lalo na ang babae, kaya ako nagtataka Ang kultura nating Pilipino, pagka ang lalaki po ang nagkamali, macho. Pero pag ang babae po nagkamali, araw-arawin po yan pag hindi Kristiyano yung napangasawa ninyo. Para bang masyadong mataas yung ego ng mga lalaki na ako, nagawan ako ng masama ng asawa ko, pero ginagawa rin naman ng lalaki. Ako po kinaliwa ng asawa ko, pero nangangaliwa rin naman yung lalaki. Ang tunay na pagpapatawad, kung ginagawa nyo rin yun, when you ask forgiveness from the Lord Jesus Christ, babae ka man o lalaki, completely ang sabi ng Biblia, lilimutin po at lilinisin na ang lahat ng nagawang mga pagkakasala na ito. Hindi lang siya nagkakalimot nagpapatawad, nililinis na rin po ng Panginoon Diyos. Napakapalad po ng taong pinatawad na ang kanyang pagsuway at ang taong pinawi na ang lahat ng kanyang pagkakasala. Next slide. Sabi po ng Panginoong Diyos, ito pong 3. Hallelujah. Nagbigay ng istorya ang ating Panginoon dito. At ang sabi po dito, ang pagpapatawad na hindi na sinisingil ang nagawang kasamaan. Meron kasi, sige kakalimutan ko na, sige nilinis na. Pero, yung sinabi ko po, masama po yun, yung lintik lang ang walang ganti. Yung lintik po, kidlat yun Kidlat lang ang hindi mo pwedeng gantihan, ang ibig sabihin ng kasabihan na yon. Ibig sabihin po, maghahalo ang balat sa tinalupan, hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo, hindi ako titigil. Pero ano po yung kwento na ito? Napakaganda ng kwento na ito na sana po ay atin pong pagnilay-nilayan po. Matatagpuan po natin sa Mateo 18, dito po sa 23 hanggang 27. In the book of Matthew, chapter 18, verse 23 to 27, ang sabi po rito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil na siya'y walang pambayad o maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Anong ginawa ng tao na ito na mabigat po yung pagkakautang sa hari? Sabi ng verse 26 po, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko po sa inyo ang lahat ng aking pagkakautang. Verse 27, naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Nagtapos ba yung kwento rito? Ano yung susunod doon? Alam ko po, familiar kayo sa kwentong ito Ano po yung susunod? Nung gumagawa ko ng PowerPoint, hindi na kasya Babasahin ko na lang dito sa Bible kasi masyadong maliit na nga Napansin ko po, kapag ka po pala ikaw ay tumatanda, sabi ko dati, hindi lumalabo mata ko Pero ngayon totoo pala, lalabo din yung mata mo.
O mga kabataan, alalahanin nyo na ang Diyos habang kayo'y bata pa, hanggat hindi pa lumalabo ang inyong mga mata. Doon po sa aklat ng Mangangaral 12. Kasi darating po, kami po'y malapit ng mag-50. Sabi ko nga po, ang 50 years old ay antik na. Malapit na po kaming tumanda, 50 years old. Kino-compute ko nga ngayon, 22 years na lang ho, magre-retiro na ako sa UST. Hindi ho matagal yun, malapit na lang ho yun. 3 taon na lang ho, golden age na ako. Hallelujah! Sabi ko, 50 years old ba to? Pag umarap ako sa salamin, ayan na naman, magagalit na naman yung mga audience natin. 50 years old ba to? Parang 49 lang. Tumatanda ho kasi ang tao ano pong pagpapatuloy ng istorya na ito? Titignan ho natin sa Bible po natin, sa Mateo 18, dito po sa 28. Ano pong sabi po? Ngunit pagkaalis roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Ang utang niya sa hari, milyon-milyon. Nakita niya, pagkatapos na siya patawarin ng hari, yung kanyang kasamahan po, may utang sa kanya. Pwede ipagpalagay natin 100 po yung utang. Anong ginawa niya po dito sa may utang? Sinunggaban niya ito sa liig at sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumalag, sa halip ito'y ipinabilanggo niya at hanggang siya ay makabayad. Hindi siya pumayag. Ang ginawa niya lintik lang ang walang ganti. Pakukulong kita, pabubulukin kita sa kulungan, at hanggat hindi mo ako mababayaran, hindi ka lalaya dyan. Nakita ng hari, hindi naman natutulog ang hari Tatandaan niyo po, ang Diyos po ay gising. Ang Diyos po ay nagmamasid palagi. Ano po ang nangyari? Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman nila yaon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang mga malulupit na lingkod o ang malupit na lingkod at sinabi ng hari, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa naman ako sa iyo. Kaya hindi ba't dapat rin sana'y nahabag ka sa kapatid mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang pagkakautang. Sabi ng last verse, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang lahat na nagkakasala sa inyong kapatid. Napaka-classic po na istorya. Ito po yung sinasabi po natin na karma is real talaga Nung nakita ng hari, oy, bayaran mo nga yung utang ko. Sabi po nitong alipin mo, patawarin niyo po ako, mahal na hari, dahil wala po akong pambayad sa milyon-milyon kong pagkakautang. O sige na nga, wala ka naman pambayad. Sige, cancel na. Tuwan-tuwa naman siya. Paglabas naman po niya, nakita niya yung may utang po sa kanya na 100. Halika nga rito. Ang ginawa ko, kwinelyuhan po. Hanggat hindi mo ako binabayaran ng 100 piso, ipakukulong kita. Ang sabi po sa kanya nung kanyang kapwa kaibigan po, maawa ka sa akin, bigyan niyo ko ng pagkakataong mautay-utay ko po at babayaran po kita. Hindi, hanggat hindi mo nababayaran, hindi ka lalaya sa kulungan. Dito nagsimula po ang mga marites. May mga lumapit po sa hari may mga marites ng panahon na ito Mahal na hari, alam niyo na ho ba yung balita? O kita niyo po, minsan positibo ang marites Sabi ko gano'n, alam niyo na ho ba yung nangyari mahal na hari? Yung isa pong pinalaya ninyo. Hindi pinatawad yung isa niyang kasamahan po. Ang ginawa, pinakulong. Galit na galit ang hari. Kaya ginawa din ng hari kung ano ho ang ginawa niya sa kanyang kapwa. O tatanungin ko po kayo, ito ho ba ay istorya na sumasalamin po sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung hindi po tayo marunong magpatawad sa mga tao po nagkamali sa atin, wala kang kaligtasan kapatid at hindi ka magiging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang pagpapatawad na katulad po ng Diyos, hindi na po sinisingil. O wag naman sabihin ng mga may utang dito, yung pagpapatawad, hindi na naniningil, sabi ni Pastor. Mga kapatid, ang sabi po dito, nung may pagkakautang na 100, patawarin mo ako at sana'y mabayaran ko ng pakaunti-unti. Babayaran niya hindi na ho sisingilin. Pero pakunti-kunti ho, babayaran ko. Can we all say amen? Pag nakawala po tayo rito sa Espiritu, mapaghiganti po. Ay nako, hallelujah. Napakaganda ho ng pakiramdam po na lahat na nakagawa sa atin ng masama po, mapatawad po natin.
Ito po'y kwento na palagi ko na pong isineshare sa inyo kasi hindi ko po naranasan, narinig ko lang po sa patuto. Yung isa pong anak ng pastor na nung sila po'y naninirahan pa dito sa Antipolo, mayaman po sila na pamilya. May kumatok po sa bahay nila. Naku, 10 lalaki. Akala ho nila magdi-deliver ng bigas kasi negosyo ho nila. Ang ginawa ho, yung anak ng pastor, 16 years old, mistisa, napakaganda. Pinasok ho, ni-rape. Kada kwarto ho, ni-rape siya. At ang lahat ho ng mga nang-rape sa kanya, nakatakas ho. Tinanong ho ng pulis yung tatay, kasi yung tatay ho ngayon isa ng pastor sa napakalaking church. Yung pala iahanda yung puso nila, may mga malaking ministeryo pala. Tinitignan ng Lord ho kung makakapagpatawad. Tinanong ng pulis, Pastor, gusto niyo ho bang gantihan namin? Kasi maski ho kami, hindi namin ho matiis yung ginawa sa anak niyo. Sabi po ng pastor na ito, pinagpapasa Diyos na lang ng anak ko, pinagpapasa Diyos ko ang lahat ng mga nangyari na ito. Alam niyo po yung patutuo po nung babae po na ginahasa. Lahat ho ng gumahasa sa kanya, kundi man ho na aksidente, nahuli, napatay, at hanggang ngayon ho, wala na hong nabubuhay ni isa, lahat ho nangamatay. Hindi nila ho hiningi yun sa Panginoon na mamatay, pero isa-isa ho, aksidente, nakulong, pinatay ng pulis, nanlaban, lahat ho ng nanggahasa sa kanya, patay na ho ngayon. Kita niyo po, tinitignan lang ng Diyos kung makakapagpatawad ho tayo eh. Gaya ho ng isa pong napanood ko, ito po hindi naman true to life story, yung kanya pong anak ho, ay ginahasa ho. Yung tatay ho, doktor, nandoon po sa operating table ho, yung nang gang rape dun sa anak niya, yung leader ho nung ng rape. Tinamaan ho kasi ng bala sa katawan. Tama-tama ho, yung tatay ho mag-o-opera. O kayo nga ho, sige nga ho. Yung anak niyo ho, pinatay, ginahasa, binaboy po. Pagkatapos yung gumawa lahat noon, nasa operating table, kayo ang doktor. Pastor, di ba ang Diyos nagpapatawad naman? Hingi na lang ako ng tawad. O ba't naman nung gagawin mo? Operahan ko, alisin ko anesthesia. Ay, hallelujah. Kaya niyo bang gawin ho yun na mailigtas pa yung buhay ng tao na gumawa po ng kasamaan po sa inyo? Pero pagka ho nalagay kayo sa ganyang sitwasyon, ito ho masasabi ko, may ipine-prepare na maganda ang Diyos. Can we all say amen? Alam niyo, in one way or another ho, sabi kong gano'n, Lord, galit na galit po ako talaga. Hindi napansin lahat ng effort ko, hindi po naging maayos po ang lahat ng pakikitungo sa akin. Aalis na lamang po ako dito sa pinagtatrabahuhan ko. Pero nung sinabi ko po, Lord, I will test you, titignan ko po, Panginoong Diyos din na ipagparaya ko na lang ho. Pwede nyo naman hong pagpalain ng misis ko po sa kanyang trabaho. Alam niyo po, sabi kong gano'n ho, talagang ang Lord po nangusap. Sabi po nun din namin, pwede ka bang pumunta sa opisina? Pag-upo ko po, ma'am, ano po yung kaso ko? Hindi, wala akong kaso. Kasi pinapatawag po ako, baka may estudyanteng nagre-reklamo sa grade. Sabi po sa akin, gusto mo bang maging direktor? Abay, sino naman po ang ayaw? Pero ma'am, born again po ako, pastor ako. Oo, pinag-aralan na namin, matagal ka na namin tinitignan. Pero nakikita namin na performance ang ginawa mo, maayos po. Kaya kung tatanggapin mo, itatalaga ka namin bilang direktor. Sabi ko pong gano'n, o sige po, gagawin ko po yung lahat na magagawa ko po para makapag-contribute po sa ikalalago po ng institution natin. Paano kung hindi tayo nakapagpatawad, sumama yung loob po natin at hindi na ho natin pinagpatuloy po. Laban lang kapatid, kahit masama yung loob po natin. Patuloy lang tayo, fix our eyes unto Jesus alone. Nakatulad po nito, pag nakita nyo po na kayo po ay may kapwa ho nakagawa ng masama sa inyo, titignan nyo palagi, ako nga ho naka-offense sa iyo, Panginoon yung offense naman nitong kapatid na ito, hindi lang ako napansin. Kaya Panginoon Diyos, kinakalimutan ko na, pinapatawad ko na siya, hindi ko na po alalahanin kailan pa man po, tinapon ko na rin sa pusod ng dagat ang lahat po ng mga kamalian na ginawa po sa akin ng kapatid na ito. Can we say amen? Hallelujah. Kaya nyo bang sabihin po sa katabi nyo ngayon, mahal kita sa pag-ibig ng Diyos? Sabihin nyo nga ho yun. Sige, i-reshuffle natin puro makamag-anak nyo yan Hindi naman po pwede puro kamag-anak. Siyempre madaling sabihin po yun. Madali bang sabihin yun pagka ex mo? Chismoso ka talaga, pastor, Kaya,
Magagalit na naman yung mga ang sakit nun, di ba? Pag hindi na kayo nagkatagpo. Pero sa kabila po ng lahat ng ngayon, maging mabuting magkaibigan pa rin. Wag po tayo magtatago ng masamang tinapay po. Kasi talagang hirap po nun. Pagka mag-ex po, mahirap na maging magkaibigan talaga eh. Pero kung may Kristo ka sa puso mo, hallelujah. Baliwala lang yun eh. Kumbaga po, hindi mawawala yung ating pagiging kapatid po kay Kristo. Can we say amen? Sakit po yun. Example lang na binigay ko po yun kasi yung bagay po na yun, naranasan ko, nakita ko sa lahat ng tao ho. Maraming tao ho, pag nagkakahiwalay, hindi na nagiging magkasundo po. Ilan ho rito yung hindi na ho maayos yung relasyon niyo po sa inyo pong asawa. Pero kaya niyo pa rin siyang patawarin. Ako, ang hirap po nun. Yung pong lalapit yung asawa niyo po, dala-dala ho yung lahat ng mga anak niya. may kabit na. Han, patawarin niyo po ako ha. Pero alam niyo po, may magandang bagay na ginagawa kasi ang Lord eh. Huli sa lahat, tignan ho natin mga kapatid, yung pagpapatawad na katulad po ng sa Diyos po, pagpapatawad ho na hindi na po napopuot, kasi yung pagkapuot po, gaganti yan, vindictive yan, gagawa ng paraan yan para mapahamak yung nakagawa ng masama sa kanya. Pero hindi na ho siya nag-iisip ng masamang tinapay. Sabi ng Kawikaan 10:12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Love conquers a multitude of sins, sabi ng Bible. Kaya napakaganda po, magkakaroon ka ng sari-saring kaguluhan, ang bunga ho nito, walang iba kundi yung kapuotan. Pag high blood, pagka po may galit ka, high blood din ka. Pagka may galit ka, hindi ka makakatulog. Minsan nami-misinterpret ako ng mga kapatid, si pastor nagpaparinig, si pastor masakit manalita. Pero pagkatapos halimbawa ng prayer meeting o nasabi ko na ho, masarap ho ang tulog ko. Huwag niyo pong iisipin na pinersonal ako ni pastor. Pagkatapos ng mga prayer meetings ho natin, ako po'y mahihimbing na at masarap po ang tulog ko. Kung masama ang loob niyo po sa akin, ako si pastor, pinag-iinitan ako, si pastor masakit magsalita. Hindi po kapatid. Mahal ko po kayo sa pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, ganun ho, pag may napagsabihan po sa atin o nakagawa po, after no ng isang Kristiyano ho, matutulog na maganda kalooban niya, babalik sa church, magkakasama po tayo, hindi magtatanim po ng puot. Can we say amen? May Kristiyano ho ba na ganon? Pag nasabihan ng masama, hindi na ako a-attend dyan. Nagtatampo, may mga ganon ho. Ayoko na. Yung pastor natin, masakit magsalita. Sinabi ba naman akong marites? Wala naman akong sinabing marites ka eh. Sabi ko, pagpalain niyo po ang mga marites sa church namin. Marami naman marites ho talaga sa atin. Huwag niyong aakuin kung hindi po kayo. Sabi ko lang ho na marites, hindi ko nga alam yun. Yung pala ho yun ay Mari Anolites. Ibig sabihin, mga chismosa pala. Talaga naman may mga kapatid tayo, pangalan dati ho, Marites, di ba? Si Sister Tess, Marites yun eh. Asa na? Wala na tayong Marites tuloy ngayon. Oh. Pero ho, ang tunay na pag-ibig po, hindi na napopuot. Alam niyo po ba yung napopuot? Ito po, kaya hindi maliligtas ang napopuot ha. Kasi sinasabi mismo po ng Bible, wala pong pinagkaiba ang napopuot po, yung galit sa mamamatay tao. Next, sabi po ng unang Juan 3:15, mamamatay tao ang napopuot. Hinighlight ko ng kulay red ha. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala po. Papalitan ko lang yung mamamatay tao. Ano ho yung mamamatay tao? Ay wala po sa napopuot. Pinagpalit ko lang ho ha. Mamamatay tao, napopuot. Napopuot, mamamatay tao, iisa. Gamitin ho natin yung sinabi ni Jesus. Wala ang buhay na walang hanggan sa taong napopuot. Kasi siya'y mamamatay tao eh. Kaya, alisin na ho natin yung galit ho. Hindi masamang magalit ho ha. Pag nagkasala anak, paluin ninyo. Kapag ho gumawa ng masama, pagsabihan nyo po. Ang sabi po ng aklat po ng Efeso 4:26, huwag kayo magkasala kapag kayo nagagalit at huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw habang mainit pa ang inyong ulo. Ibig sabihin po, pwede tayong magalit nang hindi tayo nagkakasala, pero iba po yung pagkapuot. Yung pagkapuot po, gagantihan ka. Yung pagkapuot po,
ipapahamak ka, yung pagkapuot po, mamumunga ng pagpatay po yan. Yung pagkapuot po, hindi makakalimutan yung masasakit na ginawa nyo. Yung pagkapuot po, talagang isusumpa ka hanggang mamatay ka. Pero ang sabi ng Bible, kung tayo po ay nakapagpapatawad na katulad po ni Jesus, tinatanggal po ng Diyos ang lahat po ng pagkapuot. Ito po ang church na ito na masasabi kong tunay hong Christian. Bakit po? May nagkakainisan, nagkakaroon ng samaan ng loob pagdating po ng Sunday, sama-samang nagsasamba sa Diyos. Amen po ba? Ito po yung church na ito na minsan talaga nadurog yung puso natin, napagwikaan tayo ng labis na, pero pagkatapos po ng lahat ng mga bagay na ito, tayo po'y sama-sama na naglilingkod sa Diyos. Kahit na hindi na po naging maayos yung relasyon natin, tayo po'y naririto sapagkat ang aral ng Biblia ay sinusunod natin, we fix our gaze unto Jesus alone. Kaya alam niyo po, ako naniniwala po, lahat po ng naririto ngayon ay Christian. Can we say amen po? Okay, sinabi ko po na ganon, bakit po? Dumating man ang anumang mga kabiguan o kaya yung mga galit sa puso natin, nananatili po tayong mapagpatawad sa ating mga puso. Bilang pangwakas, ano po sabi ni Lucas, dito po sa Lucas 11:4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Let me just read this passage with you na ito po ay wag nating kakalimutan. Ang sabi po ng aklat ho ng Mateo, dito po sa 6:14 hanggang 15. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa lahat ng inyong nagawang pagkakasala. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Patuloy po na isuko natin sa ating Panginoong Diyos. Anuman po ang lahat ng mga masasakit, anuman po ang lahat po ng mga nasabi po sa ating maaanghang na pananalita, nakatanggap tayo ng pang-iinsulto, pang-aalimura, panlilibak po, lahat po ng mga pamemersonal na ito na naranasan po natin. Bago tayo lumabas po sa church na ito, iiwan po natin at isusuko po kay Yahweh ang lahat ng ating nagawa pong mga kapuotan at mga pagkakasala na ito. Dakila't mapagpalang Diyos, nakikita niyo po ang aming mga puso ngayon. Nagpapasalamat po ako, Panginoong Ama, sapagkat ang bawat isa po sa amin ngayon ay tinuturuan niyo po. Wala ka ni isang nais na mapahamak, kung hindi ang nais niyo lahat ay maligtas, at wala ni isang mang mapahamak sa nalaglalagablab na apoy po ng impyerno. Sinusuko namin, Panginoong Ama, ang lahat ng mga bagay po na naging kapuotan ng aming mga puso. Lahat ng mga kapaitan at kawalan po ng pagpapatawad, Ama. Kami po ngayon, Panginoong Diyos, ay nagkakaisa bilang hinirang ninyo na iglesia. Ama namin, kami po'y nagpapakumbaba ngayon. Nasaktan po kami at nagkaroon po ng mga hiwa ang aming mga puso. Sa lahat po ng hindi nag-work out na mga relasyon, Panginoong Ama. Sa lahat po ng mga masasakit naming mga tinanggap na pananalita. Sa lahat ng mga betrayal po, Panginoon, at kawalan namin ng pagtitiwala sa inyo, Panginoong Ama. Lahat ng ito po, Panginoong Ama, ay aming ipinapa-release po at binibigay sa inyo ngayon, Panginoong Diyos. Sapagkat nahiwa ang aming puso, natapakan ng amin pong pagkatao, maraming tao po nakasakit sa amin, hindi lamang po, Panginoon, sa loob ng iglesyang ito, kung hindi sa mga tao po na nakasama namin sa trabaho, sa lahat ng mga kapamilya po namin, maging sa mga tao po na hindi nabayaran ang mga utang po sa amin, Panginoong Ama. Lahat ng ito po ay pinagkakaloob namin sa inyo. Napakahirap, Panginoong Diyos, na magkaroon ng kapuotan sa aming puso. Napakahirap po, Panginoong Ama, na hindi kami lumapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Ang aral na ito ay hatid ninyo, Panginoong Ama, upang linisin ang banal na iglesia na itong tinawag ninyo, Panginoong Diyos. Lahat po kami nagkamali at kung titignan namin, Panginoon, inoffend ka namin sa lahat ng pagkakataon. Sinaktan namin ang puso mo, ginawan ka namin ng masama, niyurakan ka namin, at hindi kami nakapagpatawad sa aming mga kapwa, Panginoong Diyos. Pero ikaw, Panginoong Ama, itinuro mo as far as the east is from the west, Panginoon, so far has you forgiven all our sins and all our transgressions. Na kahit na po kasing pula po ng dugo ang lahat ng aming nagawang pagkakasala, Panginoong Ama, ginawa niyo pong kasing puti ng niebe at kasing puti po ng yelo ang lahat ng pagsalangsang namin sa inyo. Sino po kami para hindi makapagpatawad, Panginoong Ama? Alisin niyo po, Lord, ang mga kasiraan po at ang aming pagkakawatak-watak sa lahat po ng pagkakaiba-iba namin ng mga paniniwalang politikal, sa lahat po, Panginoong Diyos, na mga nakasakit po sa amin, Panginoong Ama, sa lahat po ng mga naapakan po ng mga ego namin, ng mga pagmamataas namin, Panginoong Ama,
humihingi po kami ng ganap na kapatawaran po upang kami po, Lord, ay maging karapat-dapat at tunay nga po maging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Masarap po pakiramdam namin ngayon na nirelease namin ang lahat po ng mga pagkakamali na ito, Panginoong Ama. At alam ko po, pumapatak po ang bawat dugo ninyo ngayon, Panginoong Ama, sa hinirang ninyo na banal niyong iglesia, Panginoong Diyos, na lahat ng aming nagawang kasalanan po, Ama, kiniklaim ko ang Bible verse po, itinapon niyo po sa pusod ng dagat na hindi na po kailan pa man alalahanin po ang lahat ng nagawa din po namin pagkakamali. Itinatapon na rin po namin, Lord, sa pusod po ng sangkaragatan ang lahat po ng mga masasakit na ginawa sa amin ng aming kapwa po, ang lahat po ng hindi pagpapatawad na ito, Panginoong Ama, at ang lahat po ng mga bagay na ito, Panginoong Diyos, ay pinagpapasalamat namin. Thank you po, Lord, for all this release. Thank you po, Lord, sa binigay niyo po sa amin po na kaayusan, Panginoong Ama. Mas magiging maganda po ang aming pananaginan. Mas magiging maayos po, Panginoong Ama, ang aming mga awitan. Patuloy po, Panginoong Diyos, na maluluwalhati ka sa pagsuko namin sa aming mga buhay po. Bilang ikaw, Lord, ay tagapagligtas at Panginoon namin. Mangusap ka po sa amin, Ama. At bigyan niyo po kami ngayon, Lord, ng lahat po ng inyo pong pagpapatawad, Panginoong Ama, na maganap po ang inyong sinasabi po sa amin pong pangwakas, na patawarin din po namin ang lahat po ng mga nagkakasala sa amin. Kaya, Panginoong Ama, maraming salamat po, Panginoong Diyos, for touching our hearts right now, for surrendering all our iniquities, Panginoong Ama, at lalo tigit po, Panginoong Diyos, assured po kami ngayon, Panginoon, na kasama ka po namin, at kami man po ulit ay magkaroon po ng mga pasakit na ito, hindi niyo po kami pababayaan po sa lahat ng amin pong mga pakikibakang ito. Kaya muli, Ama, maraming salamat po. Pinasasalamatan po kita for healing this church. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kapatiran, sa kabila po nagkakasakitan kami sa loob ng iglesia na ito, Panginoong Ama, nananatili po kaming naglilingkod sa inyo hanggang sa huling hininga po namin. Kaya, Panginoon, binibigay po namin ang mataas na papuri at pagdakila po sa inyo. Ang mataas na pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, para tatungo tayo sa ating tithes and offering, hawakan po natin ang ating kapo. And let's put ourselves in the presence of the Lord. Our Father, our Lord, we thank you for this day, Panginoon, na kami po ay inyong tinawag sa bahay-sambahan naman para po magpapuri at pasalamat sa inyo, Panginoon, at magbigay ng kaloob sa inyo. And yes, Lord, ito po ay aming itinataas sa inyo, inaalay po, ito po ay inyong pakalinisin para po ito ay maging mabangong samyo ang alay na amin na ito. At ito po ay magamit sa bahay-sambahan. And yes, Lord, ipinapag-pray po namin ito po ang source ng aming income, Panginoon, na ito po ay inyong pakaingatan, palaguin pa po ang mga businesses, at lalo-lalo na po, Panginoon, ang mga financial na gagamitin po for health reasons. And Lord, pinag-pray rin po namin ang aming mga kapatiran na nangangailangan na sa ngayon ay hindi pa po makapagbigay sa inyo. I-bless niyo po sila, Panginoon, para po dumating ang pagkakataon na makapag-alay din po sila sa inyo. And Lord, patuloy po namin na pinagpapasalamat ang lahat ng ito ng mga blessing na we know na that you are giving us more than we deserve, Panginoon. And yes, Lord, tinataas po namin, inaalay po namin ang ating mga kapuna ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mula
naman po para sa ating birthday celebrants, anniversary. Meron po ba dito na nagdidiwang ng ating karawan? Yes. For March 20, si Brother Ken Nieves. For March 21, si Sister Trisha Talag. And Sister Paz Borlagdan. For March 23, si Brother Dan Severon Dancel. Maaari po ba na pumunta po tayo sa harapan at atin po ipag-pray? Nandito po ba sila? Meron pa po ba na nagdiriwang na okay, inaanyayahan ko po na ating i-extend ang ating mga kamay para po ating ipag-pray ang ating mga birthday celebrants. And for those who are not here at saka ang ating mga kapatiran na nasa iba and watching sa ating pong Sunday service, let's pray for them. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga buhay na idinagdag niyo po, sa mga anniversaries at birthday na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa aming mga kapatiran, sa good health, Panginoon, at sa pagtawag niyo, Panginoon, na maglingkod sa inyo, mag-praise and worship sa inyo. Maraming salamat po. Pinag-pray po namin, Panginoon, na patuloy po ang inyong blessing to cover them ng protection, ng guidance, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Patuloy niyo po na ibigay ang provision, Panginoon, ng pangangailangan ng nila at ng kanilang buong pamilya. And yes, Lord, nagpe-pray rin po namin na patuloy niyo po pong dagdagan ang mga araw, ang mga birthdays nila, Panginoon. And Lord, maraming salamat. Especially, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nagdadaan ng may sakit ng health issues, Panginoon. Patuloy niyo pong pagalingin at patuloy niyo pong dagdagan ang meaningful na buhay po nila. And yes, Lord, maraming salamat po. Itinataas po namin ang aming mga kapatid na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At para naman po sa ating announcement, join us sa Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa our Facebook page. Yan. And then for our prayer meeting every 5 a.m. and 8 p.m. via Facebook Messenger. Join us and be part of the prayer circle. For those who are not part of that messenger group, pwede niyo pong i-reach or message us sa messenger para po ma-i-add and maka-join po kayo sa ating prayer meeting. Next po. Okay. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating final blessing niya, Pastor Archie. Announcement po, baka may gusto pang humabol mamaya sa atin pong baptism, alas 2 po. Tayo po ay pwedeng mag-proceed po sa tahanan po ni Brother Boy de los Reyes sapagkat napaka-banal po at magandang gawain po ito na tayo po ay mabautismuhan. So far po, may isa po tayong babautismuhan mamaya at kung may gusto pa pong magpahabol po, ay pwede po kayong sumunod po doon po sa kanilang tahanan. Makipag-usap lamang po kayo sa amin at para po maganap po ang isang magandang pagsunod natin sa Diyos, walang iba po kundi ang pagbabautismo. Kaya tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang pagpapala, ang gabay at ang patuloy po na pag-iingat ng ating dakilang Ama. Napakasarap po, Panginoong Diyos, ng pagkakataon na kami po ay muling nagkasama at patuloy, Panginoong Diyos, binasbasan niyo po kami ng spirit of unity, ng spirit of love, ng spirit, Panginoong Diyos, of patience and kindness and goodness and faithfulness, Panginoong Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos po na gawain na ito. Ang lahat ng mga nagdalo po ngayon, Panginoong Diyos, ay bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, maingat na kalusugan. Ang mga audience po namin na naka-online, Panginoon, nagpapasalamat ako at marami pong naabot ang mensahe na ito na patuloy, Ama, ang tunay po na test ng amin pong kaligtasan
ay ang isang puso po mapagpatawad, ang isang puso po na lumilimot na sa lahat na nagawa po sa aming masasakit. Kaya Panginoon, patuloy po namin na itinatagubilin ang lahat ng mga kapatid po na uuwi ng kanilang tahanan, ang iba pong kakain sa labas po at mga mamamasyal po ngayon pong hapon na ito. Samahan niyo po sila, patnubayan niyo po at bigyan niyo po ng bakod ng pag-iingat ang lahat ng mga kapatiran. Kaya Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo na mga anak ngayong umagang ito, mahabang buhay, maayos na kalusugan, patuloy na tagumpay po, at ang kapangyarihan po ng pagbalik kay Yahweh 2022, kasama po Panginoong Ama, ang lahat ng kapangyarihan po ng aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, pagpalain nawat ingatan mo Panginoong Yahweh ang bawat isang naririto, bigyan niyo po ng kalakasan at patuloy po na subaybay ang bawat isa, bigyan niyo po ng kapanatagan ng loob at patuloy po na kagalakan ngayon at pagpakailan pa man. Kaya muli Ama, maraming salamat po as we give our very best unto you Panginoong Ama, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ba ay pinagpala sa mensahe ng ating Panginoon? Lakasan po natin. Amen! Hallelujah. At bago po tayo umawi at pansamantala maghiwa-hiwalay, maaari po bang sabihin natin sa ating mga katabi na, kapatid, sige po, ingat sa pag-uwi. Sabihin natin, kapatid, see you next week. Yan, ang dami natin eh. Talagang pinagpapala tayong Panginoon. Sige ba, palakpakan po natin natin Panginoon. aking sisigaw.